Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, naghahanap na ngayon ang pamahalaan ng karagdagang mapagkukunan ng langis upang matiyak ang sapat na supply sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ilang bansa na hindi karaniwang pinagbibilhan ng oil supply upang mapalawak ang pinagkukunan ng langis. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na sapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas, kabilang ang mga paparating na shipment na kasalukuyang nasa biyahe pa patungo sa bansa. Gayunpaman, aminado ang punong ehekutibo na isa sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyan ay ang hindi tiyak na galaw ng presyo ng langis sa world market, lalo na habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon. The hardest part of this, kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect. So makapaghanda na tayo. Pero ang presyo ng langis ay hindi lamang dahil sa supply, volatility is also a big factor that gives us a little better chance of providing subsidies for our people, for providing support for the affected sectors. I think we've identified those sectors already. Kaugnay nito, iniutos ng Pangulo ang pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga pampasaherong driver na apektado ng oil price hike. Pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Transportation ang pamamahagi ng tulong sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magsisimula sa Martes sa susunod na linggo ang distribusyon ng tulong sa Metro Manila, kung saan uunahin ng mga tricycle drivers bago ipatupad sa iba pang rehiyon. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. Simultaneous po yan, kaya nakipagtulong kami sa mga mayors ng Metro Manila dahil hihiling kami ng tulong sa kanila dahil yung mga tricycle drivers list manggagaling sa kanila mga regulatory unit ipapasa ngayong araw sa DSWD para ma-process na ho namin ng financial assistance. Tulad ng direktiba ng Pangulo, hindi na ito tatagal. As soon as Tuesday, tuloy-tuloy na hutong aarangkada hanggang sa matapos namin. Sinabi pa ni Gatchalian na may nakalaang higit 60 billion sa pondo ng AIX sa ilalim ng General Appropriations Act, kung saan 30 billion ang inilaan bilang standby fund sakaling magtagal pa ang epekto ng crisis sa Middle East. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa kabuhayan ng mga pampasahirong driver na kabilang sa mga sektor na direktang tinatamaan ng oil price hike. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.